Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Franklin Drilon na dating galit kay Pangulong Marcos Sr. Ngayon napahanga na sa pag-appoint niya umano kay Ralph Recto bilang bagong secretary ng Department of Finance. At ang sinabi pa, ang Marcos administration umano ay ginagawa ang lahat para ma-revive ang ating ekonomiya at para maibalik umano yung ating status bilang one of the fastest Asia's growing economy. At ang pagpili umano kay Ralph Recto bilang secretary ng Department of Finance ay hindi questionable at ito umano ay magandang idea at makakatulong umano sa misyon ni Pangulong Marcos na iangat ang ating ekonomiya. Naku po, ang ganda ng kanyang binitawang salita ngayon mga kababayan po natin. So ngayon nakakapasok na mga kababayan itong mga dilawan sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Sino naman kaya ang susunod na ma-appoint? Hulaan niyo po mga kababayan po natin. Posible kayang si Drilon, si Trillanes o itong pinsan ni Lisa Marcos na si Mar Rojas. Dahil malakas ang ugong-ugong ika nga mga kababayan po natin na may isa pang miyembro ng kabinete ni Pangulong Marcos na papalitan. Sino kaya ito? Mga kababayan po natin. At dagdag pa ni Drilon, ang matagal umano na experience ni Ralph Recto bilang senador at naging miyembro din ng administrasyon ni Gloria Arroyo bilang NIDA chief ay sapat na umano para gampanan ang kanyang trabaho bilang bagong sekretary ng Department of Finance. Titingnan po natin yan mga kababayan po natin. Pero alam nyo ba, maraming galit nga na Pilipino dito kay Ralph Recto. Kaya ang dahilan kung bakit hindi ito nanalo nung nakaraang tumakbo siya ng pagkasenador dahil sa ibat. Dahil ayon sa mga kababayan natin, ang ibat umano ay nagpadagdag ng pahirap sa mga ordinaryong Pilipino dahil nagkaroon agad ng tax sa pagbili mo ng mga pangunahing bilihin. Automatic na yun sa mga groceries o kahit sa establishment man kapag ikay ay bumili. So ito na, ipinatong agad yung ibat mga kababayan po natin. So para umano maiangat ang tax collection noong administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. At ang nagpanukala niyan, ang may niyan, sponsor at author ay si Ralph Recto, mga kababayan po natin. So ngayon sa pagpasok nitong dilawan ay nakikita na po natin na talagang iniitsapwera na itong unit team at mukhang dahan-dahan na papaalisin itong si Vice President Sara. Nakikita po natin. Ayan po natin, mataas din ang ambisyon ni Ralph Recto na maitaas ang tax revenue collection nga ng ating bansa. So ibig sabihin malalagpasan niya ang nakuhang revenue ng 2023. So yun ang kanyang target ngayon sa kanyang pag-upo bilang secretary ng Department of Finance. Sana po mga kababayan po natin ay hindi naman kukunin sa mga ordinaryong mamayan itong kanilang ambisyon na mapataas ang tax collection. So sana ito ay kukunin nila sa mga pumapasok sa ating bansa at higpitan pa lalo diyan sa Bureau of Immigration, diyan sa Bureau of Customs, lalong-lalo na itong mga pumapasok na mga smuggling na produkto sa ating bansa. Naku po, talamak ang smuggling ngayon na dapat higpitan po yan. At syempre, ang mga kurakot dyan sa ating gobyerno, yan sa House of Representatives na talamak nga na walang mga resibo na pinapakita, dapat yan din ang higpitan ng ating gobyerno, mga kababayan po natin, para itong nakokolektang pera mula sa tax revenue, kinikita ng ating gobyerno, ay magastos ng tama. Iyon man ang misyon na sinasabi ni Ralph Recto, mga kababayan po natin, at ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaya ang mga kababayan po natin ay umaasa, may ilang taon pa itong administrasyon ni Marcos para patunayan at matupad ang kanyang mga pinangako noong siya nga ay tumatakbo pa lang bilang Pangulo. So abangan po natin yan. Pero ito po, panoorin niyo po ang ilan sa mga question at answer kay Ralph Recto sa pag-appoint sa kanya bilang Secretary ng Department of Finance. Sir, are we going to continue what Secretary Jokna started, or should we expect reforms under your leadership in the OF po?
Essentially, you have the National Development Plan to follow, and the chief architect of that is the President. You have the macro fiscal framework, and there is a plan, there is a roadmap that essentially we will continue. Following your appointment po as Finance Secretary, what is your first order of the day po? Number one is to collect for next year, I think 4.3 trillion in taxes. 3 trillion with the BIR, 1 trillion with the BOC, and I think the Treasury is about 300 billion. So it's all about fiscal sustainability. And like I said, you have a national development plan to fund. Incidentally, we will be borrowing 2.7 trillion next year. So every night when I wake up in the morning, dapat ang nakolekta natin more or less 20 billion to fund all the needs of our people and the requirements of government. So, and to make sure that that money is spent wisely. The idea is to stretch every peso, including acting faster on investment. Particularly, the President has just signed the new PPP law. That will free up government resources for social services, investments also in creating more jobs for our country.